Pasyente ZG Pei, 23 years old, blind, tinamaan ang ulo ng mabigat. May malinaw na pinsala. Pagmamahalan ng dalawa, paggalang sa magulang, tapos na ang seremonya. Ano, gising na ang anak ko. Mukhang may silbi ang bulag na to. Pupunta na ako agad. Ay, itong nag-iisang anak ng mga Fu gumamit pa ng manok at bulag para lang magpapakasal. Talagang walang hiya sila. Siya ba, pagkatapos ng aksidente, sa amin na siya tumira. Hindi ko alam kung saan narinig na ang bahay ng mga Fu ay naghahanap ng manugang na babae. Gustong-gusto niyang pumunta, hindi siya mapigilan. Ikaw na, bulag ka. Hindi ko akalain kahit na bulag ang mga mata mo. Pero ang tuso mo ay sobra-sobra pa. Kasintaang babae. Tapos na ang kasal. Bumaba ka at magaling ng alak. Oo nga, bumaba ka na. Halika na rito. Bilis na, hahaha. Ate, ngayon ang iyong malaking araw. Dapat mong asikasuhin ang mga bisita. Tara na. Eto, hipag. Ito ang alak mo. Hawakan mo. Kunin mo. Halika. Itaas natin ang ating baso. Pagbati para kay Mrs. Fu ay hindi. Pati na kay Ginong Fu habang buhay. Tara, tagay. Ate, bakit hindi ka umiinom? Minamaliit mo ba kami? Aming lahat ngayon ay narito para sa iyo. Kung hindi ka iinom, hindi yata maganda yan. Hoy, hoy, hoy. 1-1. Masyado kang hindi maginoo. Hayaan mong ituro ko kung paano ang tamang pag-alay. Hipa, mamatay na ang pinsan ko. Mabibiyuda ka rin naman. Maganda ang mood ko ngayon. Hindi kita hahayaang mag-isa. Halika na, bilis. Halika na. Na-shock ang pasyente. Posibleng may brain bleed. Bilis, handa na ba ang operating room? Kasal, pamahiin lang. Ang kasal na ito, kahit sino na lang ang magpakasal. Senyorito, nawawala ang senyorito. Hindi pa magaling ang katawan mo, pero tumakas ka na agad. At nakapunta ka pa talaga sa ibang bansa. Hindi ako babalik sa loob ng 3 taon. Bilisan mo at asikasuhin mo na ang pagpapalis sa misis na yan. Sabi ng master, ang tadhana ng bulag na ito ay swerte sa iyo. Kasal sa papel, 3 taon lang. At saka, hindi naman siguro maghihirap ang bahay ng mga Fu sa pagpapakain ng isang tao. Sige na, diyan ka muna. Magpahinga ka ng mabuti para sa katawan mo. Maghahanap ako ng tao na pupunta diyan para alagaan ka. Ang tatay mo ay laging nasa biyahe, hindi umuuwi. Ngayon pati anak ko wala sa tabi ko. Mabuti na lang at nandito ka. May liwanag. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Totoo, nakakakita na ako. Mula ngayon, hindi na ako magpapaapi sa iba. Nang hindi ko man lang alam kung sino sila. Ako. ZG. ZZ, gising ka na pala. Ako ang iyong biyenan. Mula ngayon, tayo ay iisang pamilya na. Biyenan. Ang taong iyon. Sandali lang. Hindi ba't lampas 6 na po na si Tito Fu? Pero ang lalaking ito, mukhang nasa 30 lang. Nagtataksil ba ang biyenan ko? ZZ. Magandang araw po, Tita Fu. Kahit na ikaw ay isang bulag, dahil pumasok ka na sa aming pinto, dapat kang manatili sa bahay ng mga Fu. Ang pamilya Fu ay hindi basta-basta. Hindi kami maliit na pamilya. Sundin mo ng maigi ang lahat ng patakaran. Opo, Tita.
Dahil kasal na kayo, dapat mo na akong tawaging nanay. Bukas, ipapadala ko ang mga patakaran ng Fu sa katulong para basahin ito sa iyo ng ilang araw. Huwag kang lalabas kung hindi kailangan para hindi mapahiya ang bahay ng mga Fu. Panginoon ko, kagagaling lang ng aking paningin, pero kailangan ko pa ring magpanggap na bulag. Ngunit, sa wakas ay maaari ko nang asikasuhin ang mana na iniwan ng aking mga magulang. Senyorito Fu, sa wakas ay nagbalik ka na ang iyong munting asawa sa bahay na 3 taon mo ng asawa. Sa wakas, ay makikita mo na rin sa personal. Manahimik ka na lang kung wala kang magandang sasabihin. Seryoso na tayo. Kamakailan ang Tian Huli ng Baihu Investment ay panay ang paninira sa atin. Gusto niyang agawin ang ating mga kasosyo. Kapag nakita mo siya mamaya sa investment fair, mag-ingat ka sa kanya. Tian Huli. Yun ba ang Pamilya Lee na laging nagmamakaawa kay tatay na mag-invest? Siya nga, siya iyon. Hello, Senyorito Fu. Hello. Pamanhin po. Hoy, maganda. Sa Mingzhu Group para sa investment, wag nang pumasok dahil si Tian Huli ng Baihu Investment ay nasa harap mo na. Ako na ang pinakamalaking pagkakataon mo. Hoy, wag kang maarte. Nagpapanggap na malinis. Aba, naka-Mingyue Couture pa. Peke naman. Ganito, samahan mo ako ngayong gabi. At ako, ang bibili ng totoo. Ano sa tingin mo? Walang kwenta. Kuya Tianho, Patay. Bakit siya nandito? Maraming duda sa aksidente noon. Hindi niya pwedeng malaman na nakakakita na ako. hindi ba ito ang bulag kong ate? Anong ginagawa mo rito? Bulag? Senyorito Lee, hindi mo pa alam. 3 taon na ang nakalipas para sa pera. Nagpakasal siya sa isang manok. Bulag at kasal pa. Aba, hindi halata. Mukha kang normal na tao. Kahit na bulag ka, pero hindi ako mapili. Hoy, paano kung ngayong gabi magsama tayong 3, magkapatid? Ano sa tingin nyo? Sinisiguro ko sa inyo, naglulutang. Di mapigil. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sino ka ba? Para tratuhin siya ng ganyan. Kilala mo ba kung sino siya? Kilala ko ang investor ng Baihu Investment, si Tian Huli. Alam mo na pala pero lumaban ka pa. Ito ang Hotel Hilton. Ang Baihu Investment dito ay mayroong mga shares. Sa sobrang yabang mo, baka matanggalan ka ng slot sa fair. Siya lang. Hindi siya karapat-dapat. Sino ba siya? Ang amo ng Jiangning Investment. Siya pala iyon. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ngayon ng isang big time sa finance. Ang galing mo ate. Nakuha mo na ang buhay na gusto mo, ang mapabilang sa mayaman. Pagkatapos ay tinakot ang asawa. At ngayon ay naghahanap ng mayaman. Ang galing talaga. Boss Fu, alam mo ba, ang pamilya niya, Wanpei, tumahimik ka. sino ka ba sa akala mo para ganyan mo ko kausapin? Akala mo ba dahil tinawag kitang ate, ay totoong ate na kita, hindi ba? Anong nangyayari dito? May babaeng gustong pumasok sa party. Kayong mga bantay, paano ba kayo magtrabaho? Patingin po ng inyong invitation. Wala ako niyan. Pasensya na po, kailangan nyo nang lumabas. Lalabas. Sigurado ka ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabing umalis ka na. Sa pinto ng investment fair, pumunta ka rito sandali. Kung ayaw mong lumabas, sige, ngayon, lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa kuya mo. Baka kapag natuwa ako, maipakilala kita sa iilan na may kakaibang hilig. Siguradong kikita ka pa ng pera. Ano sa tingin mo? Sinabi na iyan ni Kuya Tianho, bilisan mo at lumuhod ka na. Nakikita kong malayo pa ang pinanggalingan mo, pero wala ka man lang nakuha kahit 5. Masyadong lugi naman yata iyan. Wala akong imbitasyon. Dahil hindi ko naman kailangan. Hindi kailangan. Akala mo ba ikaw ang may-ari ng Mingzhu Group? Paano kung... Ako nga. Ha 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 ha, hindi. Hoy, ikaw na ate. May sira ba ang ulo mo at nandidelusyon ka? Ang hotel na ito, ang buong gusaling ito, pati na ang tatak na Mingyue at ang proyektong pamumuhunan sa Nancheng ay pag-aari lahat ng Mingzhu Group. Ikaw, kahit taga-bitbit lang ng sapatos ng CEO, ay hindi ka karapat-dapat. Oo nga, baka dahil sa aksidente noon, pati utak mo ay nayanig na rin. Anong nangyayari dito? Bakit may gulo? Ang dalawang ito ay walang imbitasyon at nanggugulo pa.
Mga mata pobreng walang silbi. Maliit na bagay lang ay hindi nyo pa maayos. Hindi ko akalain na matagal lang akong hindi nakapunta sa Hotel Hilton. Ang mga patakaran ng inyong hotel ay naging ganito nakapangit. Boss Fu, pasensya na po talaga sa nangyari. Aayusin ko na po ito agad. Itali sila at itapon sa labas. Ang lakas ng loob mo. Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang anak ng pamilyang Pei. Ang nanggugulo rito ay ang babaeng ito. Ano pang hinihintay nyo? Palayasin siya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Mga bulag ba kayo? Sige lang, maghintay lang kayo, tandaan niyo ako. Salamat. Walang anuman iyon. Tanggalin ang Baihu Investment. Mula sa listahan ng mga shareholder. Ngayon din? Masusunod po, CEO. Ngayon ay tanggapin natin ang kinatawan ng Mingzhu Group para sa kanyang talumpati. Hindi ko akalain na siya pala ang misteryosong CEO ng Mingzhu Group. Kawili-wili. Sa loob lang ng ilang taon ay pinalawak ng Mingzhu Group ang negosyo nito sa buong bansa. Napakabata pa pala ng CEO. Hindi yan posible. Sa tingin ko, mukha lang siyang kalihim. Napakabata pa niya para maging kalihim ng CEO ng Mingzhu. Siguradong magaling siya. Mahirap sabihin yan. Baka naman, nakuha niya ito sa ibang paraan. Magandang araw sa lahat. Ako ang tagapamahala ng Mingzhu Group. Minger Xiang. Si Minger Xiang nga talaga siya. Pasensya na. Dahil sa personal na dahilan, ganito lang ako makakaharap. Pero ang layunin ng pulong ay hindi magbabago. Ito ay para magkasamang maghanap ng para sa pagpapaunlad ng Nancheng na maaasahang mga kasosyo. Mamaya ay iiwan ko ang contact info ng aking asistente kung ang lahat sa proyektong ito ay interesado. Mangyaring makipag-ugnayan sa akin. Ipadala ang report ng quarter na ito sa email ko. Pupunta ako sa meeting ng mga boss mamaya. Sige po. Ang laking amo ay nagtataksi lang. Saan pupunta si Boss Xiang? Gusto mo bang ihatid na kita? Siguro doon sa may pinto ng hall kanina ay narinig mo na na may asawa na ako. Ano? Kaya huwag ka na sa akin. Mag-aksaya ng panahon. Sa mga lalaking katulad nyo, ay wala akong interes. Sa mga lalaking katulad namin. Ay sige na, tara na. Babalik po ba si Boss Fu sa kumpanya? Sa mansyong Wanjiang tayo. Pinaalalahanan ako ni Boss Xiang na may pamilya na rin pala ako. Kaya dahil doon, ay uuwi muna ako para makipagdiborsyo. Ang mga shares ng Baihu Group, tanggalin sila kahit magkano pa. Ayaw ko na sa Hotel Hilton ay may ganitong basura. Masusunod po, Boss Xiang. At pansinin mo rin ang Jiangning Investment. Kakatingin ko lang, maayos ang data ng kumpanya nila. Baka sa hinaharap, magkaroon ng pagkakataong magtulungan. Hello, Nanay. Napaalis ko na si Jianing mula sa Amerika at napabalik ko na siya. Ihanda mo ang lahat ng kailangan niya. Naintindihan mo ba? Ano? Si Jianing, ang asawa mo. Bakit ganoon ang boses mo kanina? Hindi maganda ang pakiramdam ng lalamunan ko. May sipon ako. Sige, naibababa ko na ito. Uuwi na ako sa susunod na buwan. Ang aga naman. Ginamit ko lang na dahilan ang paghuli kay Jianing para lang makalabas. Ngayong nasa bahay na siya, hindi naman tama na manatili tayo rito sa ibang bansa ng matagal. Sige na, mukhang mas mahalaga pa ang anak mo kaysa sa akin. Nakakainis ka. Akala ko dahil umalis siya, ay makakapagpahinga ako ng kaunti. Bakit biglang bumalik ang display na asawang ito? Maestro, pumunta tayo sa mansyong Wanjiang. Bakit kaya pinili ni Mrs. ang anak nila bilang manugang na babae? Mas walang modo pa kaysa sa biyanan ko sa probinsya. Oo nga, sa ganyang pamilya. At bulag pa siya. Anong binubulong-bulong nyo riyan? Magluto na kayo agad. Kung hindi, ipapatanggal ko kayo sa pamangkin ko. Itong si ZZ Pay. Baka naman sinasadya niyang magtago. Ang $500,000 na membership sa Yunji Club hindi pa nababayaran.
Naku, baka matanggal si Wanwan sa listahan. Paano na siya sa sirkulong yan para bumingwit ng rich? Hoy, alam ko na. ZZ Pay. Lumabas ka na. Tingnan mo nga sa pinto, baka naman talaga lumabas siya. GG Pay. Walang kwentang bulag. Hoy. Ha. ZZ, talagang lumabas ka nga. Tito, may kailangan po ba kayo? Tungkol lang sa mana. Sabi mo nung huli na alala mo na, pwede mo na bang sabihin sa akin? Halika rito, dali. Ang walang kwentang ito. Habang buhay na umasa sa tatay ko, inampun ako para lang sa mana. Hanggang ngayon, sakim pa rin siya. Tito, matagal na po ang lumipas. Hindi ko na talaga maalala. Anong hindi mo maalala? Noong huli akong umalis, hindi ba't sabi mo may ideya ka na? Ikaw na bulag ka. Ha? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka lalaking ganyan. Kung hindi mo maalala, ayos lang. Ganito na lang, bigyan mo ako ng sustento. Tito, wala na po talaga akong pera. Binigyan ko na po kayo nung huli. Tigil? $3,000. $3,000 lang. Ginagawa mo ba akong pulubi? Sinasabi ko sa'yo, GG Pay. Dapat $500,000 kapag hindi mo binigay ang pera ngayon. Isasama ka naming mamatay. Tutotal sa hirap na ito. Sawang-sawa na kami. Maghintay ka rito. Pipirma lang ako ng kontrata at babalik agad. Ikaw na cutie, ayaw mong sumagot ha? Ayaw mong magbigay. Sige, kung ayaw mo, sumama ka na sa tatay mong maagang namatay. Mamatay na kayong dalawa. Anong nangyari dito? Nanakawan ba tayo? Kayo? Kayo po ay senyorito. Oo. Senyorito, sa wakas ay nagbalik na kayo. Anong nangyayari? Kasi po, si Binibining Pay, yung pamilya ng babae ang nanggulo, nabigla si Binibining Pay at naging baliw. Senyorito, hindi niyo po alam, ang utak ni Binibining Pay talaga. Hindi ko rin alam kung bakit nagustuhan siya ni Ginang noon. Sandali, sabi mo ba? Naging baliw siya. Opo, hindi niyo po alam. Nakakatakot talaga. Parang isang baliw na babae. Nawalan siya ng malay matapos magwala. Nababaliw na naman siya. Hindi, nagpapanggap lang siya. Ganyan din ang ginawa niya noon. Hindi ba siya dinala sa ospital? Ang driver? Nakalive ang driver. Walang maghahatid sa kanya. Magiging maayos din siya mamaya. Tama na, wala akong pakialam sa kanya. Ibigay mo ito sa kanya. Bantayan mo siya, papirmahin mo siya. Buti na lang naging matalino ako kahapon. Nagpanggap na baliw para makatakas. Kundi hindi ko alam kung hanggang kailan ako guguluhin ng dalawang vampirang iyon. Sino iyan? May tao ba rito? Humangin ba ng malakas? Bakit bukas ang bintana? Ay oo nga. Nakalimutan kong isara ang bintana. Gising na pala kayo, misis. Bakit hindi kayo nagpatawag ng tulong? Divorce papers. Bumalik na ang lalaking iyon. Si Xiao Zhou pala ito. Kailan ka pa dumating? Hindi ko man lang nalaman. Kapapasok ko lang. Misis, pakipirmahan lang po ito rito. Ano ang pipirmahan ko? Resibo lang ng kuryente. Pirmahan nyo na lang po. Ay oo nga pala. Nakaalis na ba si Tito at ang iba? Umalis silang nagdadabog kahapon. Ha? Siguradong, namali sila ng akala sa akin. Hindi maaari. Kailangan ko silang hanapin para magpaliwanag sa kanila. Misis, may gagawin pa ako sa ibaba. Mauuna na po ako. Tawagin nyo na lang ako pagkatapos. Saan nga ba pipirma? Hindi ito tama. Hayaan na lang. Hintayin ko na lang si Xiao Zhou. Natulungan ako rito. Lintek na bulag na. To tinakot ako. Pinababantayan siya sa akin ni Mrs. Akala ko talaga magaling na ang mata niya.
Kinabahan ako roon. Hindi na pwede. Hindi na ako pwedeng magbulag-bulagan. Kailangan ko nang umalis dito. Makipag-divorce na agad. Total malaki naman ang Mingzhu Group. At may sapat na akong kakayahan para protektahan ang sarili ko. $300 million na bayad. Sulit na sulit ang paghihiwalay na ito. Boss Xiang, si Senyorito Lee ng Baihu Group. May kasamang grupo ng mga tao rito. Sabi niya kapag hindi ka raw nakita, ay hindi sila aalis. Sinasabi ko sa inyo, kapag si Minger Xiang ay hindi sumipot ngayong araw, walang makakapagtrabaho ng maayos. Dito lang ako magbabantay. Tingnan natin kung sino ang susuko. Sino ang hindi nagpapatrabaho sa mga empleyado ko ng maayos? Boss Xiang, hindi ko akalain na ang matandang bruha ng Mingzhu Group ay ganito pala kabata. Anong sinasabi mo? Boss Xiang, talagang napakahirap ninyong hagilapin at hanapin. Hindi biro ang makita kayo. Matagal ko na kayong gustong makilala. Boss Xiang, kanina pa ako naghihintay rito. Pero wala man lang kayong imik. Aalis na lang kayo bigla. Medyo bastos yata iyon. At sa tingin ko, Boss Xiang, pamilyar ang mukha ninyo. Kamukhang kamukha ninyo ang bulag na ate ni Wanpei. Bakit parang iisang tao lang kayo? Ito ba ang paraan ni Senyorito Lee para lumandi sa akin sa ganitong kaguluhan? Siguro kahit sinong babae, ano man ang edad niya, ay tiyak na matatakot. Napakarami ng naranasan ni Boss Xiang, kaya ang kakaunting tao ko ay hindi ka matatakot maliban na lang kung hindi ikaw si Minger Xiang nagsusuot ka pa ng salamin para magpanggap sa harap ko. Titingnan ko kung sino ka talaga. Naghahanap ka ba ng gulo? Huwag mong hawakan si Boss Xiang. Nagawa mo akong saktan. Sinaktan kita dahil gusto ko. Kailangan pa ba ng tamang oras? Ano pang hinihintay nyo? Sugurin nyo. Sino ang magtatangka? Tianhuli, nangahas kang manggulo rito. Kapag nalaman ito ng tatay mo, hindi ka ba natatakot? Nabitayin ka niya at bugbugin. Bakit ikaw na naman? Huwag kang sumipsip sa mali. Sinasabi ko sa iyo, napakabata pa ng babaeng ito. Hindi siya maaaring maging amo ng Mingzhu Group. Kung hindi siya, ikaw ba ang amo? Sige, ayos lang. Hindi na ako makikipagtalo. Pumunta ako rito ngayon dahil tinanggal ng Mingzhu Group ang aming Baihu investment sa mga shares sa Hotel Hilton at inalis kami sa listahan. Ngayong araw na ito, kailangan nyo akong paliwanagan. Kung siya nga ay si Boss Xiang talaga, dapat ibalik nyo agad ang aming mga shares sa Baihu investment. Sa ganoong paraan ay maniniwala na ako. Kung mapapaniwala kita, anong mapapala ko rito? Akala mo ba talaga ikaw si Minger Xiang? Kung magagawa mo iyan, luluhod ako ngayon at hihingi ng tawad sa iyo. Sige. Pero kapag hindi mo napatunayan, kailangan mong gawin ito sa harap ng lahat ng tao. Luluhod ka sa akin at hihingi ng tawad. Bakit? Natatakot ka na? Walang hiyang babae. Niloloko mo pa ako? Pumapayag ako. Boss Xiang, tinatakot ka lang niya. Bakit kailangang ibalik ang shares ng basura na to? Oo nga, Boss Xiang. Tama ang sinabi niya. Kapag ang ganitong tao ay naging shareholder ng Hotel Hilton, magkakagulo ng husto. Lugar ko ito. Ang patunayan ng pagkatao ko ay napakadali lang. Oo nga, may isa pang paraan. Ngayon hubarin mo ang bulok mong salamin at ipakita mo sa akin kung bulag ka ba talaga o hindi. Asistente tao. Tawagan ang business department. Itigil agad ang lahat ng pakikipagtulungan sa Baihu Investment. Ano? Akala ko ba hindi ka naniniwala? Bakit parang kinakabahan ka na? Iskay? Kinakabahan? Hindi ako kinakabahan. Maghihintay ako rito. Tingnan natin kung paano nyo ititigil ang lahat ng negosyo ng Baihu Investment. Magandang ideya, Boss Xiang. Dahil dyan, ang Jiangning Group ko ay sasali rin para tumulong. Hello, lahat ng mawawalang negosyo ng Baihu Investment mamaya ay kukunin ko lahat. Magaling kang humanap ng pagkakataon. Hello, tatay? Huwag mo akong tawaging tatay. Wala akong anak na gaya mo. Sabihin mo, ano ang ginawa mo? Bakit sa loob lang ng ilang minuto ang malalaking proyekto ng Baihu Investment ay tumigil? Hindi po, tatay. Sandali lang po. Tatay, hello? Senyorito Lee, ang proyekto sa Isla ng Buwan sa Beijing ay itinigil na rin. Senyorito Lee. Tianhuli. Senyorito Lee. Ano? Bumalik ka na rito agad. Magpaliwanag ka sa akin. Bilis. Anong nangyari? Paano nangyari yon? Binalaan na kita noon pa. Huwag kang magkakalat sa teritoryo ko. Hindi po. Boss Xiang, patawarin niyo na po ako. Parang awa niyo na. Pasensya na po, Boss Xiang. Mali ko po talaga. Boss Xiang, patawarin niyo po ako. Galing ka ba sa Jiangning Investment? Opo. Sumunod ka sa loob. Boss Xiang, nauto ako ng babaeng yon. Pero ang babaeng to
Bakit kamukha niya si Wanpei, yung bulag na ate na yon? Tungkol sa development sa Nancheng, ang mga tauhan ko ay gumawa ng isang bidding. Hindi ko lang alam, Boss Xiang. Kung pwede nyo itong tingnan, Mabilis pala kayo kumilos. Pero nabasa ko na ang digital copy. Boss Fu, ang hatian ng kita ay sadyang hindi makatarungan. Hinihintay mo ba akong maglatag ng kondisyon? masarap makipag-usap sa matalino. Kaya hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Boss Xiang, magbigay ka na ng presyo. Hati tayo sa gastos. Sa kita naman, 70 sa akin at 30 sa iyo. Masayang pakikipagtulungan. Masayang pakikipagtulungan. Mamaya ay ibibigay ko ito sa legal department at ipapadala sa iyo kapag ayos na. Pero, may itatanong lang ako. Boss Fu, sa dami ng dala mong bodyguard, kung hindi matuloy ang deal, tatakutin mo ba ako? Huwag kang magkamali. Ang mga taong ito ay mga tauhan ko lang. Ilang mga project manager. Mukha lang silang nakakatakot. Ganoon pala iyon. Ngayong tapos na ang negosyo, hindi ko alam kung si Boss Xiang ay pwedeng maging kaibigan sa social media. Boss Fu, hiwalay ang trabaho sa personal. Hindi ko masyadong gusto ang makipagkaibigan sa mga katrabaho ko. Naiintindihan ko. Mukhang ngayong gabi, ang pag-imbita kay Boss Xiang ay hindi rin pwede. May lakad na ako. Boss Fu, mauna na ako. Kinasal na ba talaga si Minger Xiang? Sabi sa mga bali-balita, opo. Nga pala, at iyong si Pei. Pei, doon sa mansyong Wanjiang, may balita na ba? Opo. May balita na. Sabi nila ngayong gabi sa restaurant sa Linjiang kayo hihintayin. Pati pagpirma kailangan ng hapunan. Mukhang ang $300 million na pang breakup ay hindi sapat sa kanya. Ang takaw niya, tara na. Gusto kong makita kung gaano ba talaga siya kaganda. Opo. Hello, nandito na ako. Gaano ka pa katagal? Uy, sasabihin ko sa'yo. Galing lang ako sa opisina. Walang oras mag-ayos. Kaya simpleng disguise lang. Huwag kang madulas mamaya. Ano naman kung madulas? Ikaw kaya ang sikat na Boss Xiang. Takot ka ba sa kanya? Huwag kang mag-alala. Ang iyong personal na abogado ay darating na agad. Huwag ka nang mamiloso po. Bilisan mo na lang. Kumusta? Sa wakas dumating ka rin. Pasensya na, hindi kasi ako nakakakita, kaya natagalan sa daan. Ayos lang, maupo ka. Oh. Napirmahan na ba ang kasunduan? Hindi pa. May hindi ka ba nagustuhan? Hindi po. Kontento naman ako. Dahil sa, totoo lang, ako ang mas nangangailangan sa'yo. Kailangan mo ako. Para saan naman? Kasi ang iyong cornea, handa mo ba talagang ibigay sa akin? Nabalitaan ko na mayroon kang sakit sa lapay at para maunahan ang sakit, magdodonate ka ng maaga. Pero, nakakahiya pa rin sa akin. Dito sa card na ito, may $300,000. Ito na ang lahat ng ipon ko. Sana ay tanggapin mo ito. Pasensya na, nagkamali ako ng tao. Pakidala ang binibining ito. Doon sa kabilang mesa, nagkamali siya ng hinahanap. Inindihan niya lang ako. Boss Xiang, anong coincidence? Naindihan ka rin ba? Pati ba? Mukhang si Boss Fu ay walang kamandag. Kulang sa kamandag, pero swerte naman. May oras ka ba para mag-dinner? Huwag na. Ikaw ang walang kasama. Ako ay meron. Kasal na nga siya. Asawa niya yun. Tapos na ako rito. Magkita tayo sa Yunji Club. Manloloko. Baka sa $300 million ay nagsisisi ka na. Bigla mo akong iniwan. Mayaman naman sila. Hindi sila magiging kuripot. Nga pala, iyong kausap mo kanina, sino ba ang lalaking iyon? Oh, isa lang siyang kasosyo ng developer.
Talaga? Ang guwapo ng mga kasosyo. Kailangan ko nang magmadali. Baka maunahan pa ako ng ibang tao rito. Pasensya na sa araw na ito. Pinaghintay kita ng matagal. Uy, hindi naman sayang ang punta. Kahit kaklase sa high school mo ako. At personal na abogado mo. Pero nagkasundo na tayo. Mamaya, sasama ka sa akin sa Yunji Banquet. Binilhan na kita ng gown. Sa ganyang magulong lugar, ayaw ko talagang pumunta. Ginamit ni Siling si tatay para lang mapalapit sa akin. Nauto niya si tatay. At ngayon ay gusto na niyang ipakasal ako agad sa kanya. Kung hindi ko pa ito, aayusin ngayon. Natatakot ako na bigla na lang akong may asawa nang hindi ko alam. Uy, sino ba ang pinatatamaan mo? Uy, hindi yun ang ibig kong sabihin. Mabait na ate. Alam ko naman na napakarangal ni Boss Xiang. Ayaw mong lumalabas sa publiko at nakakakuha ng atensyon. Heto, inihanda ko na ang maskara mo. Tulungan mo na ako. Maging girlfriend ko muna. Tsaka, ayaw mo naman sigurong sumama ako sa ibang babae. Walang may paki. Magpakasal ka na bukas. Huwag mo akong guluhin. Grabe ka naman. Kahit papaano ay kasosyo ako sa sikat na law firm. Maraming babaeng humahabol sa akin. Ikaw lang ang hindi pumapansin. Huwag ka nang magbiro. Magmaneho ka na lang ng maayos. Ang Yunji Banquet ay isang beses lang sa isang taon. Ang mga imbitado ay wala pang 29 years old na may $10 billion. Pumupunta ang lahat dito para maghanap ng kasosyo. O kaya naman ay maghanap ng mapapangasawa. Wala pang 29. $10 billion. Sosyal naman ang blind date na ito. Hindi naman lahat. Marami ring mga gold digger. Magbayad lang ng $500,000. Bakit ang babaeng iyon ay kamukha ng walang kuwentang ate ko? Kasama niya ang tagapamahala ng law firm ng mga song. Gusto rin ba niyang mangakit dito? Sinira niya ang plano ko noon. Ngayon, pagsisihan niya ang gagawin ko. Kayo po ba si Attorney Song? Hello po, ako si Wanpei. Attorney Song, gusto ko sana. Pasensya na po, Attorney Song. Ayos lang. Pupunasan ko lang po. Lilinisin ko lang ito. Babalik ako agad. ZG Pei, hindi ka pa rin nagbabago. Ang dumi mong manamit. Alam ba ito ng bahay ng mga fu? Ang biyanan mo, alam ba niya ito? Bakit siya na naman? Hindi talaga siya nawawala. Miss, nagkakamali ka ng tao. Sige, nagmamaang-maangan ka pa ha? Ikaw na bulag ka. Waiter. Sabi ko na sa'yo, hindi ako ang hinahanap mo. Kasalanan mo iyan. Sinaktan mo ako ha? Attorney Song, alam mo bang siya ay talaga namang... Ako ang CEO ng Mingzu Group, na si Ming Siyang. Miss, hindi mo pa alam ang totoo, pero nananakit ka na agad. Ang magiging resulta nito, kaya mo bang panagutan? Nagsisinungaling ka ha? Sige, tatawagan ko na ngayon ang bahay ng mga fu para malaman kung nasaan ang misis. Anila talaga. Tama na. Sabi mo, Wanpei ang pangalan mo. Magkakilala tayo. Ako ang abogado ni Boss Xiang. Ipapadala ang legal letter sa inyo. Siguraduhin matatanggap mo. Hindi po, Attorney Song, ipapaliwanag ko po. Kasi kapatid ko po siya talaga. Attorney Song, anong nangyayari dito? Bakit ang ingay? Wala lang. May mga tao lang na walang modo na inaapi ang girlfriend ko. Siya nga pala. Ipakikilala ko sa inyong lahat. Ito ang girlfriend ko. Si Minger? Sino ba to? Ang lakas ng loob na agawan si Siling. Oo nga, nakamaskara pa ang batang ito. Baka naman sobrang ganda niya. Kahit gaano pa kaganda, matatalo ba niya si Siling? Ang ating Siling ay may koneksyon sa lungsod ng Jing at sa mga makapangyarihang tao sa bansa. Siya ang sosyalera una. Gagawa lang siya ng eksena rito. Kumain kami ni Tito Song noong nakaraang linggo. Nag-aalala pa siya sa pagiging single mo. Tapos ngayon ay nagdala ka agad ng girlfriend dito. Hindi kaya. Sinasadya mong inisin si Tito Song. Hindi na ako bata. Bakit naman ako magiging isip bata? Attorney Song, mali naman yata ito. Nagdala ka ng girlfriend, tapos nakamaskara pa. Bakit? Pangit pa siya kaya ikinahihiya mo? Oo nga, anong klaseng okasyon ito? Ang pagsuot ng maskara ay parang pangmamaliit sa amin. Hubarin ang maskara. Hubarin mo na. Hubarin. Bilis hubarin mo. Hubarin ang maskara. Hubarin na. Hemp, gusto kong makita kung sino ka talaga. Mga amo, wag na kayong magbiro. Ang maskarang ito ay espesyal kong pinili para sa kanya. Kahit pinili pa iyan, hindi naman iyan mamahaling kayamanan. Ano bang masama sa paghubad ng maskara? Attorney Song, abala ang lahat pero pumunta sa Yunji Banquet na ito para lang makapag-usap ng harapan at magkakilala. Hinihiya mo si Siling sa harap ng lahat at palihim mo pang isinama ang babaeng ito rito at ayaw ipakita sa amin. Kung ganyan ang mangyayari, sa susunod ay mahihirapan na kaming maniwala sa iyong pagiging tapat sa negosyo. Ganito, ako na ang magiging tagapamagitan. Alinman sa dalawa, ubusin mo ang mga alak na ito bilang paumanhin. O kaya naman, hayaan ang binibining ito na hubarin ang kanyang maskara at samahan kaming uminom sa mundo ng negosyo. Magkaibigan pa rin tayo. Oo, magkaibigan pa rin.
Dahil masyado kayong interesado, huhubarin ko ito. Huwag ka nang uminom. Tatanggalin ko na ito. Kaya mo ba, Attorney Song? Ano bang binubulong mo? Bilisan mo at uminom ka na. Uminom ka na. Bilisan mo. Tama na. Binibining Minger, masyado bang mahalaga ang mukha mo? Mas gusto mo pang magsuka ng dugo si Song Yun kaysa ipakita ito sa amin. Mukhang nagkakatuwaan kayo. Pati ang tao ko ay binabastos nyo. Boss Fu, ang binibining Minger na ito ay sa inyo. Si Binibining Minger Xiang ay ang CEO ng Mingzhu Group. Matagal ng kasosyo ng Fu Group. Sa pang-aapi nyo sa kanya, ang Fu Group ay hindi papayag. At saka si Binibining Minger Xiang ay sadyang mapagkumbaba, hindi nakapagtataka kung ayaw niyang ipakita ang kanyang mukha. Pasensya na po. Pero ang nararamdaman ko para kay Song Yun ay alam ng lahat dito. Hindi ko akalain na si Boss Xiang ay interesado sa lalaking gusto ng iba. Mukhang kawili-wili ito. Ang pagkakaalam ko ay sinabi ni Binibining Minger Xiang na siya ay may asawa na. Huwag mong sabihin ang asawa niya ay ikaw, Attorney Song. Ano naman kung ganoon? Attorney Song, ang law firm ng mga Song na hawak mo ay kapartner ng malalaking kumpanya. Tapat dapat ang una, kaya dapat kang managot sa mga sinasabi mo. Tungkol sa pag-imbestiga sa asawa ni Minger Xiang, ano na ang balita? Nakapagtataka, wala kaming mahanap na impormasyon. Ang lalaki kanina, hindi ba niya iyon asawa? Siya ang tagapagmana ng law firm ng mga Song, binata siya at hindi siya iyon. Minger Xiang, lalo kang nagiging interesante. Nabalitaan ko kasi na kamakailan lang ang law firm ng mga Song ay naghahanap ng nakababatang ginang. Baka naman may kapatid ka pa. Ikaw? Kaibigan ko lang siya. Song Yun, ganoon mo ba ako kaayaw? Mas gusto mo pang gumamit ng babaeng may asawa para lang gawing panangga kaysa tingnan man lang ako. Ganoon ba kawalang halaga si Siling? Hindi sa ganoon. Ayaw lang kitang masaktan. Hay nako, ang magpaiyak ng babae ay hindi gawain ng tunay na lalaki. Habulin mo na siya. Ano pang hinihintay mo? Attorney Song, may gusto sana akong pag-usapan. Hindi ko alam, Binibining Minger, kung sino ba talaga ang asawa mo. Hinahayaan ka lang niyang maapi rito at hindi man lang sumisipot. Magaling ka sa negosyo, pero sa pagpili ng lalaki, mukhang mahina ka yata. Hindi nga masyadong maganda. Pero, magdidiborsyo na kami sa lalong madaling panahon. Swerte naman nila kung ganoon. Binibining Minger, hindi ko alam kung paano ka uuwi ngayong gabi. Gusto mo bang ihatid na kita? Hindi na kailangan. Tumawag na ako ng driver. Kakasimula pa lang ng party na to. Bakit ka ba nagmamadali? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Yung sinabi mo noong nakaraan, yung amo ng Jiangning Investment. Pupunta ba siya? Balita ko, isa siyang mahusay na binata. Sige na, tama na. Alam ko na ang gagawin ko. Hindi na ako bata. Tingnan mo tong batang to, napakainipin mo talaga. Hindi na ako magsasabi pa na ibigay ko na sa'yo ang gamit. Dapat ngayong araw ay makakuha ka ng mayaman na manugang. Alam ko na. Itong pulbos na to, sisiw lang gamitin para sa inyo. Kaya ko rin to. Sige na, ibababa ko na to. Kung hindi mo lang ako pinahiya, napalapit na sana ako kay Jianing Fu. Ngayong araw gagawin kitang katatawanan sa mundo ng negosyo. Anong ginagawa mo? Pasensya na po, Boss Xiang. Nadumihan ko po ang bag nyo. Gusto ko lang itong punasan. Boss Xiang, naging padalos-dalos ako noon. Huwag nyo na po sana. Akong patulan. Binibining Wanpei, hindi ka naman siguro bulag. Mag-ingat ka sa susunod. Huwag nang magkamali ng tao.
Kuya Tianho, OnePay. Kuya Tianho, saan ka ba nanggaling? Buong gabi kitang hinanap. Bakit mo ako hinahanap? Ano sa tingin mo? Hay naku, wag mo akong kulitin. Yang si Minger Xiang, nauto ako at napahiya. Bad trip talaga ako ngayon. Kuya Tianho, may ginawa akong matinding plano sa kanya. Kumuha rin ako ng mga tambay. Bukas, pagtatawanan na siya ng buong lungsod. Hindi ko akalaing matalino ka pala. Siyempre naman, Dahil tinulungan mo ako. Ngayong gabi, papasalamatan kita ng husto. Kuya Tianho, ang kulit mo. Tara. Nasaan na ang driver? Bakit hindi niya sinasagot ang tawag? Hindi pa ba aalis si Boss Xiang? Hindi sumasagot ang driver. Halika na, ihahatid na kita. Wag na lang. Boss Xiang, parang may problema ka sa akin. Wala naman. Pasensya na. Masama lang ang loob ko ngayon. Pagpasensyahan mo na, Boss Fu. Lagi na lang, iniiwasan ako ni Boss Xiang. Maaari kayang may gusto ka sa akin. Boss Fu, ang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo. Ano? Ano pa bang nasa mukha ko? Meron nga ng kaunti. Ano yon? Medyo maganda. Boss Fu, may nagsabi na ba? Sa iyo na. Ang linyang iyan ay sobrang corny. Boss Xiang, Boss Xiang. Anong gagawin natin? Hindi ba sabi ni OnePay na uhaw ang babaeng ito? Basta madala natin siya, mapapasa atin na siya. Ngayon, may kasama na siyang lalaki. Paano na tayo kikilos? O baka dapat, patumbahin na lang natin ang lalaking ito? Tumahimik ka. Ang mga lumalabas sa clubhouse na ito ay mayayaman at makapangyarihan. Hindi natin pwedeng pilitin. Anong gagawin natin? Sundan muna natin sila. Boss Xiang, marami na kayong nainom. Boss Xiang. Sandali, nilagyan yata kayo ng gamot, Boss Xiang. Pasensya na po. Boss Xiang. Boss Xiang. Gumising kayo. Bastos. Bastos. Magpakalma ka muna bago lumabas. Pasensya na. Kanina. Naging padalos-dalos ako. Tinatanggap ko ang paumanhin mo. Salamat. Uuwi na muna ako. Papasalamatan kita sa ibang araw. Aalis ka na? Ano pa ba? Gusto mo bang manatili ako rito? Ang ibig kong sabihin? Sa nangyari sa iyo? Siguradong may nagplano nito. Pinupuntirya ka nila. Alam ko. Alamin ko ang totoo. Boss Fu, sinabi ko na sa iyo. May pamilya na ako. Pero dahil pinupuntirya ka, sigurado ka ba na ligtas ka paglabas mo? Pasisiguro mo ba na walang nag-aabang sa iyo sa labas? Karaniwan sa mga gamot na yon ay may kasunod pang plano. Tatawag ako ng pulis. Hindi pwede. Hindi pa sigurado ngayon kung ako ba ang habol nila o ang Mingzu Group. O baka naman ang pagkatao ni Ji Shipei. Ano ang iniisip mo? Medyo nahihilo pa ako ngayon. Sa sofa na lang ako matutulog. Kung may mangyari man, dadalhin kita sa ospital. Salamat.
Mukhang hindi siya, tulad ng iniisip ko noon. Isa siyang ginoo. At matalino rin. Nailigtas niya ako ng tahimik. Parang may utang na loob ako sa kanya. Ang tungkol sa diborsyo, kailangang madaliin na Kuya, gaano pa ba tayo katagal maghihintay? Yung litrato nila pagpasok kanina, nakuha mo ba? Oo. Sabi ni Wanpei, gusto niya ng litrato. Uubra ba to? Tara na, sinong mag-aakalang may magliligtas sa kanya? Ibigay na lang natin to. Sayang naman. Akala ko pa naman makakatsamba tayo. Ah! Bakit ka nandito sa kama? Bakit ako nasa kama? Oo nga pala, kagabi kasi, nagsuka ka at nilagnat. Kaya ako, napagod ng husto. Hindi ko sinasadyang makatulog, pasensya na. Tungkol dito, dapat manatili kang tahimik lang. Kahit mahanap mo ang salarin, kailangan ko pa rin tumahimik. Hindi ba kailangan mo ng saksi? Ay nako, ang ibig kong sabihin ay ito. Hindi yung tungkol sa gamot. Hoy! Naapirmahan na ba niya ang divorce papers? Siguro, baka napirmahan na. Hindi po umuwi si Mrs. kagabi. Hindi siya umuwi kagabi? Opo, baka bumalik sa ospital para magpatingin o na-confine na. Narinig ko siyang nagrereklamo nitong nakaraan na masakit daw ang mga mata niya. Sige, balitaan mo ako pagbalik niya. Makikipag-divorce na ako sa kanya. Itong pulbos, sisiw lang sa inyong gamitin. Kaya ko rin yan. Wanpei. Mayroon na talagang sikreto rito. Wanpei. Beihai. Exumei. Sisiguraduhin kong malalaman ko ang lahat. Mrs., nakabalik na ang senyorito. Senyorito, pasok po kayo. Bakit siya? Ang asawa ko ay si Jianing Fu. Sino ka? Jianing Fu, ang asawa mo. Bakit siya kamukhang kamukha ni Ming'er Xiang? Posible kayang? Pumunta ka ba rito? Para makipagdiborsyo sa akin? Oo, pero 3 taon na tayong kasal. Hindi ko pa nakikita ang mukha mo. Maaari mo bang iharap ang iyong ulo para makita kita? Sige lang. Ang mukha ni ZZPay ay kamukhang kamukha ni Ming'er Xiang, pero iba ang kanyang aura. Higit sa lahat, ang mga mata ni Ming'er Xiang ay hindi bulag. Ginoong Fu. Tapos ka na bang tumingin? Oo. Pumunta ka ba rito para kunin ang divorce papers? Kukunin ko na para sa iyo. Kung magdidiborsyo kami, bilang isang bulag, si Peihai ang magiging pangunahing tagapangalaga ko. Malilimitahan ang aking kalayaan. At aabusuhin lang ako ng pamilya nila. Pero kung ititigil ko ang pagpapanggap, mas magiging mapagmatsyag si Peihai sa akin. Ang katotohanan sa aksidente noon ay mas mahihirapan akong alamin. Pasensya na po, Ginoong Fu. Nakalimutan ko kung saan ko na ilagay. Ayos lang, huwag kang magmadali. Sakto lang dahil marami pa akong mga bagay na kailangang malaman ng malinaw. ZZPay, sino ka ba talaga? Xiao Zhou, ayusin mo ang isang kwarto para sa akin. Dito ako matutulog ngayong gabi. Opo, Ginoo. Hello? Mingzhu Group ba ito?
Pasensya na po, Boss Fu. Nasa meeting pa po si Boss Xiang. Sigurado bang nasa kumpanya si Boss Xiang? Si Boss Xiang ay nasa opisina talaga. Saan pa ba siya pupunta? Ang kinaroroonan ni Boss Xiang ay tila wala akong obligasyon na iulat kay Boss Fu. Kung may mahalaga kayong pakay, ay magpa-appointment muna kayo. Mainit ba, Binibining Pei? Nakaupo ka lang dito pero pinapawisan ka na ng husto. Hindi po. Mahina lang ang katawan ko. Malamig na pawis ito. Sabi ni Jinoong Fu kanina na mananatili siya rito ngayon. Bahay ko ito. Hindi ba pwede? Siyempre naman pwede. Mukhang hindi ka naman pala bulag talaga? Ang ibang pandaman ng bulag ay mas matalas. Kapag lumalapit ka sa akin, ay nararamdaman ko iyon. Alam mo ba, nakamukhang kamukha mo ang kaibigan ko na si Gigi Pei. Lagot na. Nagsisimula na si Jianing Fu na magduda sa akin. Sasabihin ko ba ang totoo? Hindi maaari. Hanggat hindi malinaw ang aksidente ng aking mga magulang, wala akong pagkakatiwalaan. Pinaglalaruan ako ni Jianing Fu. Mahirap ba para sa iyo? Gusto mo bang ipagkuha kita? Wag na po. Ayos lang, huwag kang mahiya. Heto, susubuan kita. Ang tanda na niya, pero ang sama ng ugali. Ay pasensya na. Akala ko kasi ay patatas iyon? Hindi naman natapon, di ba? Paumanhin talaga. Wala po. Ayos lang. Huwag mo nang punasan. Marumi na ang damit mo. Ihahatid kita sa kwarto para makaligo. Nakakakita ka. Sino? Sinong nakakakita? Madumi ang damit mo, tutulungan kitang maligo. Wag na. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi pa tayo hiwalay? Obligasyon kong tulungan ka. Upo ka muna. Sige, maligo ka na. Aalis na ako. Nakaalis ka na ba? May tao pa ba? Manyak talaga. Bakit hindi pa siya umaalis? Ay, nga pala. Nasaan ang pamalit na damit? Bakit hindi ko mahanap? Hi. Hihintayin ko na lang sina Xiao Zhou bago ako maligo. Hahaha. Narito lang pala. Bakit ba ako nakikipagnegosyo sa ganitong tao? Hayaan mo na. Tingnan natin ngayon kung maglalakas loob kang tumingin. Akala ko ba matapang ka? Hindi kaya hindi talaga siya si Ming'er Xiang. Ang bag ni Ming'er Xiang. Senyorito, may problema po. Nandito na naman ang pamilyang iyon. Sino yon? Ang pamilya ng babae ni Mrs. May kasama pa silang mga goons ngayon. Lumabas kayo? Palabasin niyo agad ang pamangkin ko. Ngayong araw, kapag hindi niyo ako binigyan ng sagot, hampafa, hindi ako aalis dito ngayon. Gigi Pei, lumabas ka na. Huwag mong isiping makakalusot ka sa pagpapanggap na baliw. Sinong nagpapasok sa inyo? Sino ka? Hindi mo man lang ako kilala pero naglakas loob kang pumunta rito. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ikaw ba ang aking pamangkin na manugang? Hindi maaari. Hindi ba't sabi nila ay comatose siya? Boss Fu,
Boss Fu, 1-1? Kilala mo ba ang ginoong ito? siya ang amo ng Jiangning Investment. Jiangning Investment? Kamag-anak ka ba ng mga Fu? Sabi ko na nga ba, napakaganda mo at ang ayos manamit. Paano itong magiging ang asawa ni ZZ Pei na malapit na mamatay? Boss Fu, bakit kayo nandito? Ang aming Wanwan ay gustong bumisita sa inyo. Hindi ko akalaing magkikita tayo rito. Sabi mo ba ay gusto niya akong bisitahin? Opo, bibisita sa inyo para humingi ng paumanhin. Narinig ko na noon sa Mingzhu Group, sa business forum ay nagkaroon ng kaunting gulo. Mabait naman si Wanwan, sadyang prangka lang siya. Kilalanin niyo lang siya at magugustuhan niyo rin siya. Ay, huwag na nating kilalanin. Pero ano ang huling sinabi mo? Paumanhin, Bago iyon, bisitahin kayo. at bago pa iyon. Bakit kayo nandito? Oo, bahay ko ito. Bakit hindi ako pupwede rito? Ikaw, Tama ka, ako ang iyong pamangkin na manugang, ang asawa ni ZZ Pei. Paano nangyari yon? Hindi ba't sa Mingzhu Group, kay Ming Xiang, ka nakikipag-ugnayan? Paano ka naging asawa ng bulag na yon? Kami ni Ming Xiang. Kami ni Boss Xiang ay magkatrabaho. Sa ngayon? Pero, ganyan mo ba talaga tinatawag ang ate mo? Bulag, ang ganda ng pagpapalaki sa inyo. Hindi yung mga mata niya. ayusin mo ang sarili mo, aking anak. Marami ka pang pagkakataon. Huwag padalos-dalos sa lahat. Walang-wala ang bulag na yon. Kung nahawakan siya ni Boss Fu. Ikaw pa, na may ganda at talino. Nasa iyo na ang lahat. Hindi siya uubra sa iyo. Baka balang araw, sa tamang oras, ay maghiwalay din sila. Nako, dahil kay ZZ Pei, hindi ba? Mas mabuti, yon. Siya ang iyong bayaw. Normal lang na pumunta rito. Nako, bakit mo pa iisipin? Sina Tian Huli o Asong Li, ito ang bahay ng mga Fu, nauna ang malapit. Boss Fu. Boss Fu. Kaya naman, ang pakay nyo rito ngayon ay para itanong ang mana ng mga magulang ni ZZ Pei, HAPMP. Nagsama pa kayo ng mga ito? Sila ay galing sa aking talyer. 2 apprentice lang sila. Dahil libre sila ngayon, isinama ko silang 2 para makakita ng mundo at masilayan itong malaking villa. Ganoon ba? Pero, ang mana ng mga magulang ni ZZ Pei, ano ang kinalaman mo rito? Ano bang sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, sa mana ng mga magulang ni ZZ Pei, siya ang pangunahing tagapagmana. Kahit dahil sa kanyang kalagayan ay hindi niya ito magalaw. Hindi ba't narito ang asawa niya? Ano ang kinalaman niyo rito? Ikaw? Siya ay pinalaki ko. Ang tatay niya ay sarili kong kuya. Bakit hindi ako pwedeng magtanong? Kayong mga mayayaman, nababaliw na kayo, kumita na kayo ng malaki, pero sakim pa rin kayo sa barya. Naintindihan ko na kung bakit mo pinakasalan ng pamangkin ko. Gusto mo lang nakawin ng ari-arian niya. Mga kapatid, kapag nakuha ko ang pera, hahatiin ko sa inyo, sugod. Tatay, anong ginagawa nyo? Mag-usap tayo ng maayos. Halika rito. Lumayas kayong lahat. Gusto mo bang kumuha ng pera at umalis o hayaang makasal si Wanwan dito para mapalapit sa bahay ng mga Fu? Kung gusto mong mapabilang sa mga Fu, umayos ka lang. Makinig ka sa akin. Boss Fu, pasensya na po. Mga gulo lang ito sa pamilya. Nagulat yata kayo? Tungkol sa mana na ito, hindi naman sa gusto naming magtanong. Pero ang kuya ko, na biyan ng lalaki nyo noong buhay pa, ay malinaw na nagsabi na ang ari-arian ay hahatiin sa amin. Ang nangyari, naaksidente at namatay sila kuya at ate at naiwan ang anak nilang bulag. Noong mga nakaraang taon, para ipagamot ang mga mata ni Zishi, parang naubos na natin ang lahat ng ating ipon at nagkautang-utang pa tayo. Kaya kami narito para itanong ang tungkol sa mana. Baka pwedeng kumuha ng kaunti para mabayaran ang aming mga utang para makahinga na ang pamilya namin. Magkano ang utang niya sa inyo? $2 million. Ako! Sino yan? May tao ba riyan? Kaya pala, nandito si Tito at Tita. Nandito na pala kayo. Bakit hindi niyo ako tinawag para asikasuhin kayo? Hindi mabuti ang iyong pakiramdam, kaya hindi ka na namin inabala. Wala naman itong masyadong importante. Tungkol lang ito sa $2 million na utang. Pinupuntahan na kami ng mga naniningil. Mabuti na lang at nakapag-asawa ka ng mabuti.
Sabi pa niya, babayaran niya ang mga utang para sa amin. Sinabi mo ba iyon? Hindi. Boss Fu, malinaw mong sinabi kanina na Binanggit ko lang ang eksaktong halaga. Wala nang iba pa. Ayaw mo ng bilyong halaga ng mana, pero gusto mo ng $2 million. Nagkamali ka yata ng desisyon. $2 million na utang. Tita, hindi ba't sinabi mo sa akin noon na $500,000 lang ang utang? may interes din ang mga iyon. ZZPay, may mga bagay na hindi mo alam, kaya huwag kang makialam. Dahil ang iyong asawa ay ayaw kang tulungang magbayad, ibigay mo na lang sa amin ang mana. Ayon sa kagustuhan ng iyong tatay, hati tayo sa lahat? Pasensya na po, tita. Isang buwan bago pumanaw ang tatay, ang lahat ng kanyang ari-arian ay ibinigay na niya sa charity. Ilang milyong dolyar na lang ang natira para sa ating buong pamilya. Alam mo naman ang lahat ng ito. Ibinigay ko na ang lahat ng pera sa inyong lahat. Talagang ako ay walang-wala na. Ano ang sinasabi mo? Ikaw na, bulag ka. Hindi ka talaga tapat bata pa lang? Dahil maagang nawala ang tatay mo, walang nagturo sa iyo ng tama. Sige, ako na mismo ang gagawa para turuan ka ng leksyon. Ang lakas ng loob mong apihin ang misis ko sa bahay ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Aray-aray, bitawan mo ako. Boss Fu, bakit ka nananakit? May away ba? Tito, ayos ka lang ba? Aray, lumayo ka ang mata ko. Cutie, nagawa mong saktan ang tito mo. Hindi ko ginawa. Nanay. ZZPay. Ikaw. Lumayas kayong lahat. Sige, humanda ka. ZZPay, hanggat hindi mo binibigay ang mana, huwag mong asahan na magkakaroon ka ng payapang buhay. Tatay, huwag ka na magsalita. Boss Fu, dahil hindi ka pwede ngayon, babalik na lang kami sa ibang araw. Nanay. Tara na. Alis na tayo. Tama na, wala na sila. Pasensya na, Boss Fu. Naging bastos ako kanina. Ayos lang. Pero may itatanong ako sa iyo. Sana sagutin mo ng totoo. Ano yon? Binibining Pay. May iba ka pa bang pangalan? Gaya halimbawa ng Xiang, Ming, Boss Fu, hindi ko po maintindihan. Ayos lang, bigla kong naalala. May kailangan lang akong asikasuhin. Mauna na ako. Boss Fu. Boss Fu. Nako. Bakit laging busy ang linya? Gusto kong makita ang boss yang nyo. Pasensya na po, may appointment po ba kayo? Sir, kung itutuloy niyo pa ito, tatawag na ako ng guwardiya. Boss Fu, anong ginagawa niyo rito? May appointment ba tayo? Walang appointment. Asistente tao, sinabi ko nang walang appointment, hindi pwedeng pumasok, pero ang ginoong ito ay... Ako? May napaka-importanting sasabihin sa iyo. Pero tinatawagan ko ang asistente mo. Hindi ito sumasagot. Anong bagay ang napaka-importante? Ito ay tungkol sa pagpapaunlad ng Nancheng. Tamang-tama. May usapan din ako sa komisyon sa konstruksyon para pag-usapan ng proyekto sa hapunan. Boss Fu, sumama ka na. Ha? Boss Xiang, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Magandang dilag. Naghahanap ka ba? Anong kuwarto ka? Kinakausap kita. Dito ako, sa kwartong ito. Pinauna ba kitang pumasok? Sino ka ba? Anong karapatan mong harangan ako? Wala ka pang karapatan na malaman ang pangalan ko. Sakto, at nandito ako ngayon. Wala akong tinawag
na hostess sa negosyo. Magkano ka ba? Babayaran kita. Baka matakot ka kapag nagpresyo ako. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ba? Hostess, sa negosyo ka lang naman. Sabihin mo kung magkano. Dodoblehin ko ang bayad. Napakagago talaga. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Kilala mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino siya? Isang babaeng taga-Tagay lang. Bida ba siya sa tingin mo? Hayaan mo na. Mas mahalaga ang pakay natin. Tumigil ka, Rian. Cutie, hindi ako papayag na hindi kita matuturuan ng leksyon. Tatay. Tatay. Tatay, okay ka lang ba? Cutie, humingi ka ng tawad. Sinaktan niya ako. Anak, gantihan mo siya. Tatay. Siya si Jianing Fu. Sino? Mula sa Fu Group, anak ni Zen Fu. Ano naman? Kahit nandito tatay niya, dapat niya akong respetuhin. Dahil lang sa isang cutie, sinaktan niya ako. Kakampihan ba siya ng tatay niya? Hostess. Boss Lee, dapat kang matauhan at tingnan ng mabuti. Buksan ang mga mata, tignan kung sino siya. Siya? Sino pa ba siya? Hindi ba siya yung bulag na ate ni Wanpei? Kilala ko siya. Grabe na ang hirap ng buhay ngayon. Pati bulag lumalabas. Boss Yang, nakakatawa ito. Sabi niya, asawa kita. Gusto niyo bang tanungin si Director Jiang sa kabila kung sino ako? Teka. Hindi ka naman bulag. Ikaw ang bulag dito. Bakit mo ginawa? Tianhu Lee, kinalaban mo ang Mingzu Group. Nakalimutan mo na ba? Kahit si Boss Yang ng Mingzu. Ang tagal mo sa banyo. Boss Xiang. Boss Xiang, huwag po kayong magalit. Mas mahalaga ang ating pakay. Director Jiang, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay magsisimula ang hapunang ito. Sa loob ng 5 minuto. Bakit? Parang tapos na kayong kumain. Director Jiang, dahil mukhang may napili na kayo, ang hapunang ito ay hindi na namin kailangang saluhan. Pero ang proyektong Nancheng, ang Mingzu Group namin, ay hindi naman kailangan. Pero lilinawin ko lang ito ngayon. Sa proyektong Nancheng, kung hindi makikipagtulungan ang Mingzu Group, ang buong Mingzu Group, at lahat ng aming mga sangay, ay hindi na muling makikipag-ugnayan sa komisyon sa konstruksyon ng distrito ng Guangming. Sana ay nakuha rin ni Director Jiang ang gusto niya at aangat ka pa sa iyong posisyon. Director Xiang, ano pong sinasabi nyo? Ang ating lungsod ng Jing. Kung wala ang inyong suporta, uunlad ba ito ng maayos? Ang aming hapunan ngayon ay nagsisimula pa lamang. Kasama ko ang mag-amang Lee kaninang tanghali nagsimula. Hindi ko akalaing aabot hanggang ngayon. Kumakain mula tanghali hanggang ngayon. Mukhang nag-enjoy talaga kayo. Sa inyong pag-uusap. Kung ganoon ay nakaabala kami. Hindi po. Talagang masaya ito. Boss Xiang, dahil sa pagiging mapilit mo, basta-basta mong pinutol ang 12-dosenang proyekto ng aming Baihu Group, kailangan ko ring humanap ng paraan para mabuhay. Hindi ako ang pumutol. Talagang hindi pumasa sa risk assessment. Ang isang amo na walang moralidad at mabuting karakter. Ang aming Mingzu Group ay hindi nangangahas. At ayaw makipagtulungan. Boss Xiang, huwag kang manghinayang. Ang aking Fu at lahat ng mga subsidiary nito ay handang suportahan ng buo ang Mingzu Group. Dahil ang Nancheng ay walang pananaw, kailangan na lang nating lumipat sa ibang lungsod. Ito. Tianhu Lee, lumuhod ka at humingi ng tawad. Anong sabi mo? Ikaw. Sino ang pinagsosorry mo? Kumalma ka. Kayong dalawa. Sa labas ay nambabastos ng ibang babae. Kulang pa ba? Pati si Boss Xiang binastos nyo. Hindi ba kayo dapat mag-sorry? Kung hindi dahil kay Boss Fu na pumigil sa inyong dalawa, kayong mga nakakahiya. Hindi nyo alam kung anong gulo ang idudulot nyo. Sino ka ba sa akala mo? May karapatan ka bang magsalita rito? Maupo ka. Tatay, hindi natin pwedeng hayaan ng mga basurang ito. Natapakan tayo ng ganito. Boss Xiang, pareho tayong nasa negosyo. Lagi tayong nagkikita. Hindi kailangang maging ganito kalala ang lahat. Totoong naparami
ang inom ko. Ngayong araw, hindi naging maganda ang kilos. Sana ay mapatawad niyo ako. Ganito na lang. Uubusin ko ang bote ng alak bilang paghingi ng tawad. Ano sa tingin niyo? Tatay, huwag. Hindi ako interesado sa mga laro niyo sa pag-inom. Kalimutan na natin ang nangyari ngayong araw. Pero pagdating sa negosyo, wala na akong balak makipagtulungan sa Baihu Investment. Para sa proyekto sa Nancheng, kung seryoso kayo, magpadala kayo ng iba. Si Director Zhang ay hindi bagay sa negosyo. Mas bagay siya sa inuman. Boss Xiang, huwag kayong umalis. Tatay, anong nangyari sa inyo? Tatay? Anong kinitingnan mo? Wala lang. Iniisip mo ba na sumobra ako? Kahit papaano. Sa tingin ko kasi, sa mga tulad ni Tian Huli, kapag kinalaban mo ng husto, ay mapapahamak ka lang. Nag-aalala lang ako sa'yo. Boss Fu, sinabi ko nang may asawa na ako. At alam kong ganoon ka rin. Sino bang asawa mo? Wala kang pakialam. Nandito na ako. Salamat sa paghatid. Minger Xiang, hindi ka talaga siya. Sino yan? Wala lang. Paalam. Heto na naman. Bilis, nakaalis na siya. Bilisan mo. Kailangang maunahan natin siya. May sasabihin ako sa iyo. Hindi ba pwedeng sa daan na lang? Bilis, darating na siya agad. Kailangan sabihin ko na ngayon. Sige, sabihin mo na. Pinuntahan na naman ni Siling si tatay. Si tatay, siya ay... Anong nangyari sa tatay mo? Magsalita ka. Sabihin mo na kasi. Gusto ni tatay na pakasalan ko si Siling, pero hindi ko naman siya gusto. Kuya naman. Ang chismis na yan, bukas na lang pwede. Kung ayaw mong umalis, magtataksi na lang ako. Gusto kita. Ha? Buksan mo. ZZ Pay, buksan mo. Wala siya rito. Mukhang siya nga si Minger Xiang. Sino iyan? Nandito ka pala? Ginoong Fu. Ako ito. May kailangan po ba? Muntik na akong makatulog. Ang aga mo namang natulog? Oo nga. Hindi ba't bulag ako? Wala namang libangan, araw man o gabi. Pareho lang para sa akin. Boss Fu, ano bang ginagawa nyo? Boss Xiang! Ang bilis nyo naman. Kabababa nyo lang sa kotse ko. Nakauwi na kayo agad. At nakapagpalit pa ng suot. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ngayon, sa loob ng kotse ko, pinalitan ko ang aking pabango. Bumili ako ng mumurahing pabango. May isang magandang bagay rito. Yun ay ang matapang na amoy na hindi agad nawawala. Dahil nasa bahay lang si Binibining Pei. Bakit mayroon kang amoy mula sa kotse ko? Maliban na lang. Kung galing ka lang sa kotse ko, magpapanggap ka pa ba? Sige na nga, ituturing kitang si Gigi Pei na siya ring aking misis. Huwag kang sumobra. Binibining Pei, huwag mong sabihing hindi kita binalaan dahil ngayon, tayo ay nasa isang legal na relasyon. Jianing Fu. Oo, ako nga ito. Ano ngayon? Nabuko mo na ako.
Masaya ka na ba? Nagpakahirap kang ibunyag ako. Ngayon ay tulala ka. Ikaw nga talaga. Ginagawa mo ito. Para lang pilitin akong makipagdiborsyo. Nakapirma na ako. Ang kabayaran mo. Ayaw ko ng kahit isang kusing. Aalis akong walang dala. Pero ang Mingzu Group ay walang kinalaman sa iyo. Wala kang makukuha kahit sentimo. Akala mo ba nakikipagdiborsyo ako? Para lang makuha ang mga shares sa Mingzu Group. Hindi ba ganoon? Pasensya na. Ngayong gabi, naabala ko ang pahinga mo. Mauna na ako. Sandali lang. Bibigyan kita ng pera. Bilang pangtikom. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko ang pagkakakilanlan bilang bulag. Para sa isang bagay. Huwag na. Tutulungan kita. Zizi, ang mga sinabi ko kanina ay seryoso lahat? Pakiusap, pag-isipan mo itong mabuti. Ano ba itong nangyayari? Ang almusal ay nasa mesa. Ate Zhao. Nasaan si Ginoong Fu? Ang senyorito ay sobrang busy. Siyempre pumasok sa trabaho. Hindi tulad ni Mrs. na swerte. Nasa bahay lang araw-araw, walang kailangang gawin. At may pagkain at damit pa. Ganyan ba talaga kayo makipag-usap kay Mrs.? Senyorito, bakit po kayo bumalik? May nakalimutan ba kayong gamit dito sa bahay? Nagtatanong ako sa iyo, hindi mo pa ako sinasagot. Nasabi ko lang po iyon. Wala po akong ibang ibig sabihin. Makinig kayong lahat. Si ZZ Pei ay asawa ko sa dangal na kasal. At kayo, mga katulong lang sa bahay ng mga Fu, trabaho lang ito. Binabayaran ko kayo para mag-alaga ng tao, hindi para maging ninuno rito. Kapag nahuli ko pa kayo na walang galang kay Mrs. o kahit gumamit ng ganito para lokohin siya, huwag niyo akong sisisihin. Opo. Tara na, sa labas tayo kumain. Inhenyero Lee, ang proyekto sa relocation site. Ipinapaubaya ko na sa inyo. Wala akong dapat ipag-alala. Huwag kayong mag-alala. Garantisadong tapos ang trabaho. Ayos lang po ba kayo, Boss Xiang? Inhenyero Lee, imbestigahan ang mga kahina-hinalang tao. Sarado ang construction site, hindi pa sila nakakalayo. Ang bilis. Delikado rito, bumalik na muna tayo. Pumalya ka pa rin. Ano bang silbi mo? Wala akong paki. Kailangang mamatay silang dalawa. Kung hindi, ang $500,000 na balanse ay hindi mo makukuha kahit 5. Naintindihan ko. Na-stroke si tatay dahil sa kanila. Kung hindi ako makapaghiganti. Hindi na ako si Tianhu Lee. Masakit ba? Umiyak ka lang kung masakit. Hindi ako nasasaktan. Sabi ni Xiao Tao sa construction site, wala silang nahanap na anuman. Baka aksidente lang ito. Ganoon ba? Mabuti naman. Pero, May pinaghihinalaan ka ba? mayroon ka bang nakaalitan kamakailan? Naku, marami sila. Si Wanpei, si Tianhu Lee, si Siling, at kung sino pa. Paano kaya nagawa ni Boss Xiang sa mundo ng negosyo na makaalitan ang maraming tao? Pero sa tingin ko, ang pinakakahina-hinala ay si Tianhu Lee. Kagabi ay na-stroke ang kanyang tatay. Mag-ingat ka sa paglabas mo. Anong ginagawa ninyo?
Anong ginagawa nyo? Kailan pa naging ganito? Kawalang galang si Attorney Song? Hindi mo ba alam na dapat kumatok bago pumasok? Anong ginagawa nyo? Hindi mo ba nakikita? Naaabala mo kami. Song Yun, sumusobra ka na. Postponed ang meeting. Lumabas ka muna at maghintay. Boss Fu, bilang isang may asawa, mas mabuting lumayo ka sa ibang mga babae. Kilala mo naman si Boss Xiang? Siguro naman alam mo na. Siya ang aking misis? May kailangan ka? Alam na niya ang lahat. Inabala mo ako kahapon. Hindi naman siya tanga. Yung tinanong ko kahapon? Ano na ang desisyon mo? Nababaliw ka na ba? Alam kong bigla nito. Pero kung hindi ko ito sasabihin, wala na akong pagkakataon. Kung papayag ka lang, kaya kitang isama ngayon. Paalis sa bahay ng mga Fu. Total kayo naman ng mga Fu ay pamilya lang sa labas. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kung kaibigan pa ang turing mo sa akin. Ang mga sinabi mong ito ay ituturing kong hindi narinig. Gusto mo ba talagang tapusin ang lahat? Lumabas ka. Zishi, Lumabas ka. bakit hindi pwedeng ako? Gigi Pei, kailangan mo akong paliwanagan. Bakit hindi pwedeng ako? Dahil matagal mo nang pinili para sa akin. Naaksidente ang mga magulang ko. Tumira ako sa bahay ni Tito. Araw-araw niya akong hinihiya at sinasaktan. Alam mo ba noong oras na iyon, ang iniisip ko lang araw-araw ay kung kailan mamatay kasama ni na tatay at nanay. Noong mga panahong iyon, paminsan-minsan mo lang akong binibisita. Akala ko talaga, ikaw ang tanging liwanag ko. Pagkatapos ay ibinenta ako sa bahay ng mga Fu. Umalis ka na. Kaya pinili mo para sa sarili mo. At pinili mo rin para sa akin. Hindi ganoon. Wala akong pakialam kung ganoon nga. Ang katapusan nating dalawa ay nakatadhana ng magkalayo. Magkaibigan na lang tayo. Wala nang balikan pa. Lumabas na tayo para sa meeting. Hindi maganda ang pakiramdam mo ngayon. Baka gusto mong umuwi muna. Hindi na kailangan. Boss Xiang, may nangyaring masama. Tumawag lang ang mga tao sa sementeryo para sabihing... Anong sinabi nila? Sabi nila, dinala ng pamilyang Pei ang mga tao roon at hinukay ang libingan ng mga magulang nyo. Ano? Sino yan? Uy, hindi ba't misis ito ng bahay ng mga Fu? Bihirang bisita. Ay naku, Boss Fu, bakit kayo mismo ang naparito? Sino yan? Sinong naparito ng personal? Tuloy kayo. Tuloy. Wanwan, tingnan mo kung sinong dumating. Ay nako. Pumunta rito ang bulag na yan para kunin ang abo ng mga magulang niya. Tumahimik ka. Mag-ayos ka at lumabas agad. Boss Fu, anong tsaa ang gusto nyo? Kukuha ako ng masarap na tsaa. Ay nako, tumigil ka na nga. Alis, alis. Wag na. Pag-usapan muna natin ang mahalagang bagay. Sige. Naalala mo na ba kung nasaan ang mana? Hindi. Kung wala, wala tayong dapat pag-usapan. Hoy! Tito, kapatid niyo pa rin ang tatay ko. Hinukay niyo ang libingan ng sarili niyong kapatid. Hindi niyo siya pinatahimik. Hindi ba't sobra na yan? Sinasabi ko sa'yo, bulag ka. Saang mata mo naman? Nakitang hinukay ko ang libingan ng tatay mo? Huwag kang basta-basta magsalita. Baka idemanda kita ng paninirang puri. Ganoon ba? Meron akong buong grupo ng mga abogado. Malaya kang magdemanda. Ha? Ikaw na pasaway na bata ka? Yumayabang ka na no? Natuto ka lang tumawag ng backup? Ito ang tatandaan mo? Ang mana na yan, kapag hindi nahanap, ang abo ng mga magulang mo, hindi ko rin mahahanap.
Talaga? Pinapayuhan kitang bago magsalita. Tingnan mo muna ito. Sa panahon ngayon ng teknolohiya, ang pagnanakaw mo ng abo, hindi mo matatakasan sa pagmamatigas. Ano ngayon? Gusto mo pang magpatawag ng huhuli sa akin? Sasabihin ko sa'yo. Ang puntod na iyon, malas ang feng shui nito. Ililipat ko ang puntod ng sarili kong kapatid. Ano ngayon? Kahit pulis pa ang dumating, ano ang magagawa nila sa akin? Ha? Ha ha ha? Walang hiya. Walang hiya? Oo nga. Walang hiya nga ako. ZZ Pay, ano ang magagawa mo sa akin? Ha? Kung talagang hindi mo ako matanggap, sige, ang ganito. Ibigay mo ang 80% ng mana at ako naman, ibabalik ko ang abo ng tatay at nanay sa iyo. Paano kung ayaw ko? Eh di wala na akong magagawa. Nako, nitong mga nakaraan, malabo na ang paningin ko. Baka mamaya, hindi ko sinasadyang ma-flash ang abo sa inidoro. Hindi ko na alam. Mas masahoy ka pa sa hayop. Noong buhay pa ang tatay ko, napakabuti niya sa iyo. Paano mo ito nagawa? Magkadugo kaming magkapatid. Ang sa kanya ay sa akin. Kung hindi mo ibibigay. Hampa. Huhukayin ko ang tatay mo. Ilalabas ko siya. Para makita niya kung paano ang mabait na anak ginagawa ang kanyang tito na parang patay. At hayaan siyang bilang tunay na ama, makita kung paano hindi siya matatahimik. Iuulat ko ang lahat ng ito sa pulis at sa abogado. Maghintay kayo sa patawag. Ay nako, itong batang ito, bakit ang init ng ulo mo? Hay naku tito, gusto lang ilipat ang tatay mo sa bagong libingan. Ibigay mo lang ang mana sa amin kahit saan mo pa gustong ilipat ang puntod niya. Bayaw ang tagal nating hindi nagkita. Upo muna tayo at magtsaa. Oo nga pala. Upo muna tayo ng sandali. Dito na tayo maghapunan. Dahay, tara at bumili tayo ng lulutuin. Anong bibili nating pagkain dito? Boss Fu, bakit kakarating mo lang ay galit ka na? May fruit tea sa kwarto ko. Baka gusto mong pumasok para kumalma muna. Hindi ba nauuhaw ka? Mauna ka na sa loob para uminom. Hihintayin na lang kita rito sa labas. Halika na. Bayaw, anong tsaa ang gusto mo? Jianing Fu, ipakita mo na ang iyong galing. Siguraduhin mong mapapatagal mo siya. Boss Fu, bakit ka ba kinakabahan? Pinapawisan ka na. ZZ Pay, bilisan mo na. Ginagamit ko ang aking kagwapuhan para tulungan kang maghanap ng ebidensya. Malaki ang utang na loob mo sa akin. Boss Fu, malabo ang mata ng ate ko kamakailan. Siguro ay marami siyang naidulot na abala. Naku, Boss Fu, napakasama mo. Jianing Fu, hindi kaya napagod na siya? Tingnan mo, ito ang laro ang bigay ni Tito. Maganda ba? Napakaganda. Binilhan din ni Tito si Nanay ng regalo. Tingnan mo ito, ang magic dust na magpapaganda kay Nanay. Mayroon din ba si Tatay? Wala si Tatay. Baka hindi gusto ni Tito. Si Tatay. Ha 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 ha. Mahal ko si Tatay. Ibibigay ko ang aking teddy bear kay Tatay. Hahaha, napakabait mo talaga. Bigla akong nawalan ng gana. Palalampasin ko muna ito. Hindi ko gusto ang mga babaeng masyadong agresibo. Jianing, sa tingin ko ay hindi mo lang kaya. Ito ang resulta ng test. Mayroon itong sapat na dami ng gamot. Kapag nainom o nalanghap ito, magdudulot ito ng pagkaparalisa, magkakaroon ng pagkahilo, lagnat at pagkahimatay. Paano kung habang nagmamaneho ay aksidenteng malanghap ito? Kung hindi agad maagapan, ang aksidente sa kalsada ay hindi maiiwasan.
ZZ. May masakit pa ba sa'yo? Ayos lang ako. Salamat sa araw na ito. Dapat ka talagang magpasalamat sa akin. Nakuha mo na ang gusto mo, nagmamalaki ka pa. Ano bang pinagsasabi mo? Tinulungan lang naman kita. Kaya ako ang nalamangan. Balak mo ba akong maging manggagamit? Tingnan mo, ito ang laro ang binigay ni Tito. Maganda ba? Napakaganda. Binigyan din ni Tito si Nanay ng regalo. Tingnan mo ito. Ito ang magpapaganda, lalo kay Nanay, na magic dust. Wala si tatay. Baka hindi gusto ni Tito si tatay. Gigi Pay. Gigi Pay, lumabas ka rito. Bahay ng mga fu ito. Huwag kang gumawa ng gulo. Umalis ka sa daan. Hinahanap mo ba ako? Walang hiyang bulag. Ikaw iyon. Ninakaw mo ang gamit ni nanay at tatay. Hindi ba? Sabihin mo. Sino ang bulag? Gumaling na ang mga mata mo? Oo. Matagal na itong maayos. Sa harap ko mismo, tinukso mo ang aking asawa. Sa harap ko rin ng iyong magulang, ay ninakawan ako. Nakita ko ang lahat. Bakit? Dismayado ka ba? Huwag kang masyadong dismayado. Dahil kapag ang mga magulang mo ay nahatulan na ng kamatayan, doon mo mararamdaman ang kawalan ng pag-asa. Lakas ng loob mo? Tingnan natin kung kaya ko. Ate, patawad. Nakikiusap ako pagbigyan na. Naging mabuti ang tatay at nanay ko sa iyo. Pwede bang huwag mo na silang habulin? Dati ay bulag ka. Noong hindi pa maayos ang paningin mo, ang buong pamilya namin ang nag-alaga sa iyo. Pwede bang pagbigyan na? Huwag mo na silang usigin pa. Bulag ako. Paano ba ako nabulag? Hindi nyo ba alam? Ha? Inalagaan ako. Paano nyo ba ako inalagaan? Mula noong pumasok ako sa bahay nyo. Araw at gabi nyo. Akong pinilit na sabihin ang tungkol sa kinaroroonan ng mana ng mga magulang ko. Pati pagkain ay panis na. Dahil lang sa pera, pinilit nyo akong ikasal sa bahay ng mga fu. Nung araw ng kasal ay pinahiya nyo ako. Muntik na akong mamatay. Ito ba ang sinasabi nyo na pag-aalaga sa akin? Ha? Wanpei, kung ang pagkamatay ng mga magulang ko ay walang kinalaman sa mga magulang mo, ang lahat ng mga pang-aalipustang iyon ay maaari ko pang patawarin. Wala akong pakialam. Pwede ko nang tapusin ang lahat ng ito. Dahil sa totoo lang, kapag kinagat ng aso ang tao, hindi pwedeng kagatin ng tao ang aso. Pero Wanpei, ang mga magulang mo, ang dahilan kung bakit wasak ang buhay ko. Kaya sisiguraduhin kong sila ay magbabayad sa lahat ng ginawa nila. Talaga bang wala ka nang ititirang awa sa amin? Ganon ba? Sige. ZG Pay. Lalabanan kita hanggang sa huli. Kaya pala, noong araw ng kasal na yon, napakarami mong tiniis na hirap. Patawad. Kasalanan ko ang lahat. ZZ. Simula ngayon ay sisiguraduhin kong mapoprotektahan na kita. Kung wala na kayong tanong, ang proyekto ay magpapatuloy na rito. Boss Fu, mamaya, ayon sa mga detalyeng ito, pipirma tayo ng dagdag na kontrata. Walang problema.
Tapos na ang meeting. Boss Xiang, ang gulo ng personal na buhay mo. Baka maapektuhan ang presyo ng stock. Tama, Boss Xiang. Hindi mo pwedeng baliwalain ito. Dapat utusan ng PR department na maglabas muna ng legal letter. Alam ko na, palaging may mali kapag babae ang namumuno. Sayang lang ang pera ko. Ganito ba talaga sa Mingzu Group? Ganyan ba kayo? Naniniwala agad sa mga sabi-sabi? Nagtataka ako noon, ang Jiangning Investment bago pa lang naitatag. Bakit nakikipagtulungan si Boss Xiang sa inyo? Yun pala, nakuha mo ito sa kama. Matuto kang rumespeto. Partner ka lang naman. Kapag ang stock namin ay bumagsak na, pwede ka namang umalis agad. Oo. Wala naman itong kinalaman sa'yo. Kaya hindi ka nagmamadali. Oo nga, trending na ito. Boss Xiang, kung hindi ka palalabas bilang testigo, siguradong maapektuhan ang presyo ng stock. Tama na. Huwag na kayong magsalita. Ang bagay na ito, siguradong lulutasin ko agad. Paano mo lulutasin? Hahayaan mo bang ang Fu Group ang maglinis ng kalat mo? Nanay, bakit ka nandito? Kung hindi pa ako babalik, ang Fu Group ay mauubos na sa panlilin lang ng munting halimaw na ito. Ito ba? Pa talaga ang ginang ni Zenfu ng Fu Group? Ito ba ang nag-iisang anak ng Fu? Paano mangyayari yon? Ang Fu Group ay isang malaking kumpanya ng pamumuhunan na nasa loob at labas ng bansa. Paano mapupunta ang kanilang tagapagmana sa ganito kaliit na kumpanya ng pamumuhunan? Nanay, Boss Xiang, bakit mo siya tinatawag na nanay? Ito ba ay paraan para pilitin ng mayaman na magpakasal? Mayaman din naman si Boss Xiang. Anong ibig mong sabihin sa pagpilit sa mayaman? Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi ko iyan matatanggap. Magaling na pala ang mga mata mo, pero nagbulag-bulagan ka sa bahay ko. Hindi ko alam kung gaano karaming pera ang ninakaw mo sa amin. Ang perang ito ay ginamit mo para magnegosyo. Hindi ko akalain na ganoon ka pala kagaling. ang puhunan para sa Mingzu Group ay ang mana mula sa aking mga magulang. Wala itong kinalaman sa bahay ng mga Fu. Kalokohan. Porket sinabi mong galing sa magulang mo, ay galing na nga sa kanila. Natingnan ko na ang lahat. Ang petsa ng rehistrasyon ng grupong ito ay noong unang taon ng kasal nyo ni Jianing. Tapos sasabihin mong walang kinalaman sa bahay ng mga Fu. Sila ay kasal na pala. Si Boss Xiang ay manugang na babae ng mayaman na Fu. Oh, tama iyan. Kami ni Boss Xiang ay legal na mag-asawa. Kaya naman, ang pagpasok at paglabas namin sa hotel ay wala namang problema, di ba? Normal lang yan. Basta't kasama ang Fu. Ang presyo ng stock ng Mingzu Group ay tiyak na tataas panguli. Tama iyan. Huwag muna kayong magsaya. May mga litrato pa sa kama kasama ang ibang babae. Kung kasal siya, hindi ba't pangangaliwa pa rin iyon? Hindi ba't isa pa ring maling gawain iyon? Tungkol naman sa isa pa. Naku po, sa rooftop ng kumpanya natin, may taong gustong tumalon? Mga kaibigan, ang CEO ng Mingzu Group ay pinapatay ang sarili niyang pinsang babae. Hahaha. Nandito na ang bulag. Ay hindi. Boss Xiang. Boss Xiang, bakit ka nandito? Hindi ko akalain. Ang aking nakatatandang pinsang babae ay ang CEO pala ng Mingzu Group. Anong gagawin mo? Bumaba ka riyan. Kung may problema, pag-usapan natin ito. Pag-usapan? Noong pumunta ako sa inyo para makipag-usap ng maayos, lumuhod pa ako sa harap mo. Kinausap mo ba ako ng maayos? GG Pay, anong karapatan mong gawin ito sa akin? Ang nangyari sa mga magulang mo ay kasalanan nila mismo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sisisihin. Totoo, hindi kita sisisihin. Hindi ko akalain na ang dating bulag ay magpapakita ng awa ngayon. GG Pay, bakit? Mula pagkabata ay nasa iyo na. Ang mga bagay na mas maganda sa akin. Pati hanggang ngayon, nakukuha mo lahat ng gusto mo. Bakit? Nainggit din ako sa'yo. Noong mga taong hiyang-hiya ako, kasama mo ang mga magulang mo. Ako ay wala. Mas pipiliin kong ibigay ang lahat ng mayroon ako para lang maibalik sila. Alam mo ba iyon? Ayaw kong makinig. Mga kaibigan, tandaan ninyo ang araw na ito. Ang CEO ng Mingzu Group ang nagtulak sa akin sa kamatayan. Kailangan ninyong humingi ng katarungan para sa akin. Ang CEO ng Mingzu Group ang nagtulak sa akin sa kamatayan. Kailangan ninyong kumuha ng hustisya para sa akin. Huwag. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Totoo. Bumaba ka muna. Gagawin ko ang lahat. Lumuhod ka. Sabi ko lumuhod ka. Gaya ng pagmamakaawa ko rito. Bilisan mo. Lumuhod ka ng mas malapit. Gumapang ka rito ng nakaluhod. Bilisan mo. ZZ,
Huwag kang magsalita. Umalis ka. Hahaha, tingnan mo ang asong ito. Napakabait. Ay, oo nga pala. Alam nyo ba? Dati siyang bulag. Nagpapanggap na kawawa sa labas para mangakit ng mga lalaki. Hahaha. OnePay, tama na yan. Diborsyo. Hindi mo ba naintindihan? Gusto kong makipagdiborsyo ka sa kanya. Hindi mo ba naintindihan? Tawagin mo agad ang abogado rito. Gusto kong makipagdiborsyo ka sa kanya. At saka, walang dala. Gigi, baliw na siya ngayon. Kung ano-ano ang hinihingi niya, huwag kang makinig sa kanya. Hindi ba't? Balak naman talaga nating magdiborsyo. Zizi, Bilisan mo. Paasikasuhin kay Attorney Chen ang paggawa ng mga divorce papers ngayon. Masaya ka na ba? Hindi pa ako kontento. Gumapang ka pa rito. Ha. ZZ Pay. Katapusan mo na ngayon. Heto ang $200,000. Sapat na ito pang dialysis ng anak mo. Kung gusto mo ng kidney transplant, kailangan itong kapalit ng buhay ni Gigi Pay. Kahit nabuhay sa buhay ito, pero sinisiguro ko sa iyo na mabubuhay ang anak mo. sino ka ba? Anong kailangan mo? Ibibigay ko ang lahat. Anong gusto ko? Gusto ko siyang mamatay. Kapag namatay lang siya, mabubuhay ang anak ko. Wala siyang atraso sa iyo. Huwag kang padalos-dalos. Ha. Zishi, tumawag ng ambulansya. Zizi, gumising ka. Huwag kang matutulog. Ayaw kitang mawala. Ayaw kitang hiwalayan. Zizi, mula noong una kitang nakita, ay minahal na kita. Zizi, kumapit ka lang. Zizi. Congratulations, ligtas na ang pasyente. Hay naku, ayos lang talaga ako. Umuwi ka na at magpahinga. Tingnan mo, ang laki na ng eyebags mo. Malakas pa ang katawan ko. Ehem. Ilang araw ka nang hindi natutulog. Nakapagpahinga naman ako ng maayos. Kalokohan. Umuwi ka at maligo. Tapos matulog ng mahimbing. Ako na ang bahala rito. Amuyin mo nga ang sarili mo. Baka maamoy ka pa ng pasyente. Sige na. Babalik din ako agad mamaya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pumirma ka na lang agad. Pirmahan mo na lang ito agad. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba marunong magbasa, kaya sasabihin ko na lang sa iyo ng pasalita. Makipagdiborsyo ka na. Bibigyan kita ng kalahating shares sa Mingzhu Group, pero huwag ka nang umasa sa iba pa. Sa anong karapatan? Dahil kung wala ang aming bahay ng mga Fu, wala ka rin kahit anong Mingzhu Group. Noong una ay dahil maganda ang iyong palad, kaya ka nakasal sa anak ko, kaya ka namin tinanggap dito. 3 taon na ang nakalipas, hindi pa kayo nagkikita ni Jianing, wala kayong nararamdaman sa isa't isa. Ngayong magaling na ang anak ko at maayos na rin ang mga mata mo, ang kasal na ito ay wala na ring saysay.
At saka, pati na rin ang mga tao sa pamilya mo. Kung ano-anong klaseng tao sila, pati pagpatay ay kaya nilang gawin. Kitang-kita na ang dugo sa iyong katawan. Ay hindi rin magiging malinis. Huwag mong dungisan ang lahi ng bahay ng mga Fu. Sinong sinasabi mong madumi? Nanay, sabihin mo sa aming dalawa. Sino ba talaga ang mas madumi? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba nagtataka? Kung kailan ako nagsimulang makakita? Kailan? Noong araw ng kasal. Dito mismo sa ospital na ito. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit ko piniling? Magpanggap pa rin hanggang ngayon. Ayaw mo bang malaman kung bakit nagpasya ako na magpatuloy sa pagpapanggap? Dahil sa inyo ni Draper Huang at sa inyong mga kalandian, ayaw ko na sanang magpanggap pero wala akong magagawa. Ano? Sa mga taon ninyo ni Draper Huang, ang dami ninyong kalandian. Nakita ko sa surveillance ng mahigit 100 beses. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang marumi? Ikaw. Sinasabi mo ba ito sa akin? Para bantaan ako. Oo nga. Basta hindi ka makikialam. Sa amin ni Jianing, sa mga ginawa ninyo ni Draper Huang, ay hindi ko nababanggitin. Sabihin mo, ang kasunduang ito, sulit ba o hindi? Ang lupit mo. Sa totoo lang, ang usapan nyo ni nanay ay narinig ko lahat. Nahulaan ko na. Kaya, pinatawad mo na ba ako? Hindi naman talaga kita sinisisi. Sinibak ko na si Draper Huang. Kukumbinsihin ko ulit si nanay na mag-divorce. Pero, kailangan ko pa ng oras para ayusin to. Itago mo muna tong sikreto natin, ha? Sige. Anong mapapala ko? Sapat na ba to? Ang bastos mo. May lisensya. Paano naging pambabastos yun?